2つなんですけど、1つは全員が入ってます。Hello mga mamshi sa Japan! Good morning! Eto nga po pala noong Thursday pa. Kaunting kembot na nga lang dyan ay matatapos na yung school ni ate. At syempre, excited na rin ako makatulog ng mahaba-haba. At eto nga, every morning, ang ating routine. Ano ba yan? May sumasabit pa. At eto nga si ate, kumakain na ng breakfast. Alam nyo ba si ate? Napaka-excited na magbakasyon. Eto na nga ang taga-sundo niya. At hindi lang yun ang nagsundo sa kanya, napakarami nila. Mga naghihintay sa labas. Akala mo yung mga hindi mga kapitbahay at hindi na magkikita muli. Nakakatuwa nga silang tingnan dahil napakarami nilang naglalakad. Alam ko nag-e-enjoy talaga si ate dahil hindi lang namin mga kapitbahay, mga schoolmate pa na ang mga kasama niya. At mga kasing edadan din niya. Tingnan nyo, parang magtutropa lang. At ako naman, sinilip ko naman si Bunso at natutulog pa nga siya. Kaya naman ako, sinamantala ko habang natutulog si Bunso, nag-toothbrush na ako at naglagay na rin ng sunscreen. Umaraw man o hindi, naglalagay talaga tayo niyan. At pagkatapos ko nga ligpitin yung mga plato, magluluto naman tayo ng breakfast. At eto nga ang yung breakfast namin, nilabas ko na tong sweet longganisa na galing Costco. Nagising na nga pala si daddy niyan. At syempre, hindi mawawala ang itlog. Bago ko nga prituhin yung longganisa, nilaga ko muna. At syempre, hindi mawawala yung partner nito, ang garlic rice. At hindi mawawala ang kape. Kape-kape kayo dyan. At para kumpleto na ang lahat, naglagay na rin ako ng dato puti suka. Iba rin kasi kapag suka ng Pinas ang ginamit ko. Nutella bread. Nutella bread. At eto nga si Bunso, humingi na ng breakfast. Gusto daw niya ng bread with Nutella. Si daddy naman nagpaalam na, aba may pahag-hag pa. Napaka-sweet naman yan, parang hindi magkikita mamaya. At nung maya-maya lang, nung nakaalis na nga si daddy, kami naman ni Bunso ang umalis dahil may lalakarin ako. At eto nga, habang nagbabike kami, nakita pa namin yung mga teacher at kaklase ni Bunso dati. At nandito na nga pala kami sa City Hall. O diba, napaka-porma ni Bunso, may mask na may salamin pa. 一番の申請書書いてもらっていい2つなんですけど、1つは全員が入ってます。で、1枚で大丈夫。後で詳しく聞くので。もう1つは旦那さんだけ。じゃあ、それはどうしますか？じゃあね、ここはあなた書いてください。ここね。住所、お名前、生年月日、ローマ字で大丈夫です。で、同情って書いてもらって。 Humingi nga pala ako ng Juminho o yung resident law dito sa Japan dahil may paggagamitan kami. Siyempre, naghintay lang kami ng ilang oras dito. Medyo matagal-tagal din kami naghintay kasi napakaraming tao nga dito. At kinalaunan, tinawag na rin yung number namin. Nagbayad lang kami ng 200 yen. Dito nga pala sa Japan, napakadali lang kumuha ng mga papel basta meron kang alien card or yung resident card. At pagkatapos nga nito, umalis na rin kami ni Bunso. O tingnan mo, nangunguna-nguna pa. At pagpasok nga namin sa elevator, sabi ko pindutin niya yung B1. Aba, pinindot nga yung B1 pero yung 1 pinipindot din niya. At pagkatapos nga nun, pumunta kami dito sa photo booth. Abay, napakamahal na pala nito. Akala ko 500 yen lang. Yung pala, 1,000 yen na. Mahal! At dahil nga kailangan natin ng picture, shoganay na lang. Sige, go na lang. Maitaas lang ang bandera. At habang hinihintay ko nga matapos yung print, mag-aura-aura muna tayo dito. At eto na nga ang resulta. Naku po! O siya, salamat sa pagsama. Yun lang. Alam nyo, hindi nagkakamali ang Panginoon na talagang nilagay ka dyan sa sitwasyon na yan. Dahil meron siyang
nais mabago sa'yo at meron siyang nais na makita sa'yo. Minsan, ang proseso ay masakit at taliwas sa ating mga plano at minsan ang transfer ay sadya kang wawasakin. Oo, para masira ka, pero hindi lang masira ka lang. Kailangan mong mabasag para mabuo ka uli kasi kailangan mong kumawala sa dating ikaw at kailangan mong kumawala sa kadenang mabigat na pinulupot mo sa sarili mo. Ika nga, He has to break you in order to make us. Minsan kasi ang kulang sa atin ay ang positibong pananaw sa mga nangyayari sa atin. Ang iba sa atin ay kapag nasaktan ang initial na reaction ay magalit agad o di kaya magdamdam agad. Pero dapat isipin natin kung bakit nangyayari ito sa atin at ano ang itinuturo sa atin ng pangyayari. Minsan, imbes sa halip, sabihin sa Panginoon ang resulta ng inaasam mo na huwag mong kakalimutan na sabihin, samahan ka niya sa proseso na ito at itawid ka niya sa pagsubok ng buhay mo. Huwag resulta lang, dapat pati journey. Trust me, diyan mo mararamdaman na hindi ka nag-iisa sa laban ng buhay mo. Yun lang po, salamat!